Congressman in Action. At ngayon po ay dadako tayo sa Congressman in Action. Atin po na mga nakapanaya, mga napakahusay na congressman ng Senior Citizen Party List. Wala pong iba mga kaibigan kundi ang Congressman ng Bayan, Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Magandang araw din sa iyo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap. Ngayon, medyo masaya. Masaya do sa buti sir, hindi kayo kasali do sa mga alam nyo na. Sir, ang katanungan po natin ay kumusta naman ngayon ang National Senior Citizen na inyong ginagalawan? Okay naman po at yun nga, yung refile natin, yung mga hindi natin natapos, hindi naging batas na naiyakyat natin sa Senado noong 19th Congress, atin pong i-refile itong Universal Pension Act natin na kung maging batas, ang lahat po ng seniors, mahirap o mayaman, ay makakatanggap na po ng pensyon mula sa gobyerno. Wow! Magkano naman, Sir Congressman, yung pensyon na sakaling matatanggap ng ating mga beneficiaries? Ang ating pong panukala ay 1,000 monthly. Pero siyempre po tayo ay dadaan tayo sa proseso. Alam nyo naman, yung hinanakit ko sa ating gobyerno, pag tayo mga senior citizens na humihingi ng kahit konting ayuda, tayo ay parang namamalimos. Pero pagka flood control, dahil bumabaha naman po talaga ang pera. Sir, okay sir, doon sa bracket ng senior citizen, may bracket ba? Halimbawa, 75 years old, 80, 90 years old, meron ba pagkakaibat yung benepisyo? Meron kasi doon sa ating social pension for indigent ay para lamang sa mga mahihirap. Mahihina katawan, may sakit, may mga disability. Ngayon, meron tayo na isa batas na lahat ng senior citizens na edad 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap ng 10,000. Wow. Bukod pa ron sa 100,000 pag ang ating seniors ay umabot sa 100 taon. Okay sir, ganda ng programa. Sir, ano yung kasalukuyan pinagkakaabalahan ng National Senior Citizen Advocacy Association ba ito sa kasalukuyan? Yung sa akin, yes, Senior Citizen Party List. Senior Citizen Party List. Tayo ay abala sa pagsasagawa ng mga medical mission upang ang programa ng ating gobyerno, lalo na yung PhilHealth, ay maiparating natin sa mga senior citizens. Okay, ilan na kayo sa Kongreso ng Senior Citizen? Dalawa kami party list na nasa Kongreso ngayon. Sir, ano pa yung nakatakda ninyong gawin sa alang-alang sa mga darating na panahon na itong 2026? Well, ang ating pinag-uukulan ng pansin ay maging batas yung universal pension. Pangalawa, yung ating Geriatric Health Act na magpapatayo tayo ng mga geriatric hospital sa bawat rehiyon at sa mga government hospital ay dapat magkaroon ng geriatric ward. Okay sir, may opisina ba ngayon ang merong regional office, municipality, na provincial? Ano sir ang masasabi niyo sir? Dito sa ating sa Nueva Ecija, meron akong satellite office sa Aliaga. Sa inyong bahay? Oo, sa bahay ko. Oo. Meron sa iba't ibang probinsya, meron tayo. Sa Quezon City, meron tayong satellite office. Okay sir, marami pa akong hindi naitanong na karapat-dapat malaman ng ating kababayan ng mga senior citizen ng Pilipinas ay nasa inyo sir ang pagkakataon para masabi sa kanila. Congressman, may tanong si Teleradio Patrol na isa. Yung bang edad na 60 ay karapat-dapat na po ba ito na maging member sa national? Ano? Yung edad 60 po. 60 years old. Sila po ay qualified na? Oo. Ang senior citizens mula 60 pataas. Salamat po. Habang nabubuhay.
Sir, bago daw kayo mag-close si Kapitana daw muna, baka may gustong sabihin. Kapitana, magandang araw po. Kumusta na kayo? Ako po'y bilang kapitana po ng Barangay Lourdes, nalulugod po ako at nadalaw po ang ating mahal na congressman ng senior. Napakalaki pong ano po ito sa aking barangay. At nakita niya po kung ano po ang pangangailangan po ng senior. Maaaring sa dadating pong mga araw, meron po kaming gaganapin medical mission na siya po ang magkakaloob. Ano na lang po natin, i-organisan po muna natin. Yung po sa pamamagitan po ng ating mahal na congressman ng senior party list po. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana po hindi po ito ang unat huling magkadaog po tayo dito po sa aming barangay. Maraming salamat po. Kikita po tayo muli. Okay, Congressman, nasa inyo po ang last words ngayon na inaabangan ng ating mga senior citizen. Ako po ay wala akong maipapangakong material na bagay sa ating mga senior citizens. Ang kaya ko pong ipangako ay maggagawa po tayo ng mga makabuluhang batas para sa kapakanan at karapatan ng ating mga sektor na nakakatanda. Upang ika nga tumaas ang ating dignidad at ang tas ng buhay. Ika na ating natitirang taon dito sa Pilipinas ay maging maligaya po tayo mga senior. Yan po mga kaibigan, si Congressman Ompong Ordanes with Kapitana Maria Osorio Lagaw ng Barangay Lourdes, Cabanatuan City. At ngayon, dadako po naman tayo sa Ulat Panahon. Ulat Panahon. Ulat Panahon. At ngayon mga kaibigan, sa ating Ulat Panahon, tanggapin natin ang ulat ng ating weather specialist sa Pag-asa DOST sa uhan ni Loridin de la Cruz. Please come in. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Ompong. Kaninang alas 4 ng umaga o madaling araw ay naglandfall pong ito muli dito sa Palanas, Masbate. So second landfall po niya yan. Ang first entry point niya kagabi at 11:30 PM ay dito sa San Policarpo, Eastern Samar, and then binaybay po niya ang Samar provinces. Nag-exit po siya sa western portion ng Northern Samar at pagkalipas ng ilang oras kanina ng alas 4 ng umaga ay naglandfall pong ito muli sa Palanas, Masbate. So ngayon, tinatraverse po niya ang Masbate province. Inaasahan po natin na mag-e-exit po ito o tatraverse nito ang Sibuyan Sea sa mga susunod na oras. At bahagyang humina po ito si Bagyong Ompong. Ngayon ay severe tropical storm na lamang. Although, significant pa rin ang kanyang lakas ng hangin. Kailangan pa rin ho nating mag-ingat. Sa ngayon ay ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 110 kilometers per hour near the center at gustiness pong umaabot sa 150 kilometers per hour. Medyo may kabilisan ng kanyang paggalaw sa mga nakalipas na oras. So, ang kanyang naging movement ay west-northwestward at 30 kilometers per hour. Sa latest track po na ipinalabas po natin, inaasahan nga po natin na sa mga oras na ito ay tinatraverse po niya ang Masbate province. Mag-exit po ito o itatraverse din po niya ang Sibuyan Sea at papunta po ito sa ilang bahagi ng Mimaropa region. So hindi natin inaalis ang tsansa ng another landfall po doon sa Mimaropa sa mga susunod na oras. Kaya patuloy po tayong mag-antabay. At kung mapapansindan natin yung kanyang diametro, medyo may kalawakan ho. So malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ay patuloy na maaapektuhan ng bagyo o mararamdaman itong bagyo. Pero kung magpatuloy po ang kanyang westward movement o yung southward shift ng kanyang track, ay inaasahan po natin based on our analysis na dito po sa Metro Manila, Rizal at nearby provinces such as Bulacan, Pampanga, Tarlac ay hindi naggaanong mararamdaman yung pagbugso ng hangin po nitong si Ompong dahil kumbaga medyo compact yung area kung saan ay malakas ang kanyang hangin. Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin ang nakataas sa Sorsogon, Masbate kasama ang Tikhaw at Bures Islands, sa Albay, western at southern portions ng Camarines Sur, southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Islands, Batangas, southern portion ng Laguna.
And then signal number 3 pa rin sa Northern Samar, Northern and Central portions ng Eastern Samar, Northern and Central portions ng Samar, Biliran at Northern portion ng Leyte. Signal number 2 naman ang nakataas pa rin ngayon. Dito po sa Catanduanes, rest of Camarines Sur, Camarines Norte, rest of Quezon, rest of Laguna, Rizal, Cavite, Calamian Islands, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, southern portions ng Zambales. Signal number 2 din sa eastern portion ng Southern Leyte, Northern and Central portions of Leyte, Northern portion of Cebu, kasama na dyan ng Camotes at Pantayan Islands, extreme northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, Capiz, Aklan, northwestern portion of Antique, kasama na po ang Caluya Islands. And then signal number 1 pa rin, medyo madami pa rin ang lugar kung saan ay nakataas ang signal number 1, such as dito sa central and southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion of Mountain Province, Benguet, southern portion of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, the rest of Zambales, Cuyo Islands, northern portion of mainland Palawan. Signal number 1 pa rin ho sa Southern Leyte, rest of Leyte, the eastern and central portions of Bohol, the central portion of Cebu, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Negros Occidental, at maging sa central portion ng Iloilo, central portion of Antique, Tinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na ang Siargao Islands at Bukas Grande Islands. So again, sa mga lugar, uulitin lamang po natin, meron pa rin mga lugar na nakataas po ang signal number 3 sa ngayon. So ilang bahagi po yan ng Bicol Region at ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas at maging ilang bahagi po ng Mimaropa at Calabarzon. So ibig sabihin, ito po talaga yung mga areas kung saan ay malapit yung sentro ng bagyo. Dinaanan ng sentro ng bagyo at malapit po doon sa sentro mismo. And then, meron ding areas sa natitirang bahagi pa ng Bicol Region, dito po sa Central Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, at natitirang bahagi pa ng Southern Luzon, maging dito po sa may ilang bahagi ng Western at Central Visayas ay nakataas pa rin ang signal number 2. So today, in effect pa rin ng ating weather advisory, so posible pa rin na maka-experience ng more than 200 millimeters of rainfall. Ang Northern Samar, Eastern Samar, Masbate, Sorsogon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, maging dito po sa Romblon. So kung mapapansin po natin, concentrated po yung mga malalakas na pag-ulan dito lang po malapit sa sentro ng bagyo. And then 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan sa Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Guimaras, Antique, Iloilo, Aklan, Capiz. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong ma-experience pa rin sa Aurora, Metro Manila, Bataan, Cavite, maging dito sa Palawan at Negros Oriental, Camiguin, Siquijor at Surigao del Norte. So, ibig sabihin sa mga kababayan po natin, patuloy pa rin natin pinag-iingat sa mga pagbaha na dulot nga po ng mga pag-ulan na dala nitong bagyong si Opong. Then tomorrow, may posibilidad pa rin na may mga pag-ulan pa rin, heavy to intense na pag-ulan dito sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro dahil pa rin ho yan sa bagyong si Opong, habang sa Cavite at Batangas ay 50 to 100 millimeters of rainfall naman. Nakataas din ang ating gale warning sa ilang baybaying dagat. So actually, makikita po natin halos buong Southern Luzon except po sa natitirang bahagi ng Palawan. Buong Southern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, the western section of Central Luzon, at ang northern portion ng Visayas, nakataas po ang ating gale warning. So hindi mo na talaga advice na pumalaot doon, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng karagatan natin dyan dahil sa passage po nitong si Tropical Cyclone o Severe Tropical Storm Opong. And then for our storm surge warning, more than 3 meters pa rin ang pwede at posible pa rin ma-experience dito po sa Catanduanes, Eastern Coast of Albay, Camarines Sur, Sorsogon at Northern Samar. Habang 2.1 to 3 meters naman sa natitirang bahagi ng Albay, Batangas, Biliran, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cebu, Eastern Samar, Leyte, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Quezon, Romblon, Samar at Sorsogon. 1 to 2 meters naman ang
posible dito po sa Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Bulacan, Capiz, Cavite, Cebu, Iloilo, Leyte, Metro Manila, Negros Occidental, Palawan, Pampanga, Quezon, Zambales. So sa mga nabanggit nating lugar, highly discouraged pa rin po ang mga maritime activities dahil lalo na lumayo po muna tayo sa mga coastal areas dahil sa presence nga po nitong si Bagyong Opong, hindi po safe at napakadelikado po. Next, we have po yung mga lugar kung saan posible pa rin ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa southwest monsoon o habagat na na-enhance po nitong si Bagyong Opong. So today, possible yung gusty winds sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Palawan, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Caraga at Davao Region, habang bukas naman ay sa Luzon at sa Western Visayas. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 8 a.m. maya-maya lamang. Ho yan, stay tuned po dahil nariyan pa rin ho yung bagyo at kasalukuyan po nananalasa sa malaking bahagi ng Southern Luzon at naging ilang bahagi ng Kabisayaan. At papunta nga po ito dito sa western section ng Southern Luzon sa mga susunod na oras. Kaya patuloy tayong mag-ingat, huwag hong maging kampante at stay safe po sa ating mga kababayan. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Ulat panahon, ulat panahon. Manatiling nakasubaybay dito sa Primap 108 FM, Pinoy Rapido Teleradyo, Primap Mass Media Broadcasting Services para sa kalagayan ng ating panahon. Maraming salamat, Loridin de la Cruz, mula sa Pag-asa DOST, Weather Specialist. At yan po mga kaibigan, ang isa na naman edisyon ng Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Sa ngalan pa rin po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, ang ating nakasama, si Teleradio Patrol Magnon Ibarra, Teleradio Patrol number 11 Henry Mendoza. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, kasangkasalatang oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Primap 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM Radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Offline and Online Radio TV Broadcasting Social Media Network. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.